Pilipinas nakasandal sa rule of law kaugnay ng pagsadsad ng sa Tubataha ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang report hatid sa atin ni Aya Macalma. Magandang hapon sa iyo, Aya. Magandang hapon sa iyo, Sandro. Sa harap ng ASEAN Foreign Ministers ngayon, muling iginiit ni Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario na ang arbitral tribunal ay ang pinakamayapang solusyon at hindi lang ang Pilipinas ang makikinabang dito, bagkus maging ang mga kalapit na bansa ang makikinabang dito. Anya, ang arbitral tribunal na hakbang ng bansa ay sinusunod lamang ang arbitral proceedings sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para sa maritime entitlement sa West Philippine Sea. Nang sa gayon ay mailatag na ang karapatan nating makapangisda sa sariling teritoryo at karapatan na ipatupad ang batas sa ating tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Dagdag mo ng kalihim sa pamamagitan ng arbitral award, ang mga Chinese citizens ay magkakaroon na ng guidelines sa maritime entitlements sa South China Sea tungo sa pagkakaroon ng responsible rehiyon. Sa paglaro ng maritime entitlement sa ilalim ng UNCLOS ay tiyak na magkakaroon ng peace, stability at freedom of navigation ng buong ASEAN community at maging sa global community ayon kay Secretary Del Rosario. Umaasa naman si Del Rosario na magkakaroon na ng legally binding code of conduct sa South China Sea, katuwang ASEAN sa ilalim ng Declaration on the Conduct of Parties. Sa panghuli, hinimok ni Del Rosario ang ASEAN na mag-focus sa pagkakaroon ng konkretong posisyon sa mga violations na nilabag sa ilalim ng Declaration on the Conduct. Sinabi ito ni Del Rosario sa foreign dignitaries sa 2 araw na meeting ng ASEAN sa Bandari Seri Bengawan, Brunei, Darussalam. At yan ang pinaka-latest na balita mula dito sa DSA.